Christian greetings po muli sa inyong lahat. Welcome once again to our program, Jesus is Coming Very Soon. Noong isang linggo ay hindi ako nakapag-vlog sa inyo sapagkat nagkasakit ako. Kaya't ngayon lang muli ako humarap sa inyo upang ipagpatuloy ang aking sinimulan na itinuturo sa inyo o dinidiscuss sa inyo. At ito po ay yung title ng ating dinidiscuss ay ito na question na totoo ba na yung mga LGBTs ay hindi sila masisave. So yon ang subject ng discussion natin. Bago po ako magpatuloy ay hayaan nyo muna akong basahin ang mga just a few verses from the Bible bago ko ituloy na i-discuss sa inyo ang dinidiscuss ko sa inyo. Gusto ko lang pong basahin sa inyo ang matatagpuan sa Romans chapter 1 verse 26 hanggang 27 at 1 Corinthians chapter 6 verse 14. Basahin ko dito. Sa English sabi dito, "For this reason God gave them up to vile passions, for even their women exchange the natural use for what is against nature. Likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burn in their lust for one another, men with men, committing what is shameful, and receiving in themselves the penalty of their error, which was due." Basahin ko po din itong matagpuan sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10 at saka dito sa verse 18. Sabi dito, "Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God." So ito po ang mababasa sa salita ng Diyos. At dito po sa verse 18 sabi dito, "Flee sexual immorality. Every sin that a man does is outside the body, but he who commits sexual immorality sins against his own body." So ito po ang salita ng Diyos na binasa natin. Okay mga kapatid, nung last vlog ko ay sinabi ko sa inyo na i-discuss ko sa inyo sa panahon natin na wala na yung sinasabi nilang sexual discrimination or gender discrimination, kaya't ngayon ay mayroong law ng gobyerno na bawal ng bawal ng magbubuli ng anumang kaharian o anumang klase ng tao, maski babae man, lalaki man, or sabi nga natin LGBTs or yung mga
babae pero ang personality niya o characteristic niya ay lalaki o aksyon niya ay lalaki. Ganun din yung lalaki na maski lalaki ay hindi macho ang aksyon niya kundi yung binabai ang characteristic niya o aksyon niya. So, yon ay binabawal ng law natin sa ngayon na hindi pwede ang pagbubuli sa anumang klase ng tao. Ngunit ang gusto ko pong i-point out sa inyo ay sinabi ko nung last vlog ko na ang makasalanan na gawain ay hindi yung aksyon ng isang tao kundi may mas malalim pang klase ng kasalanan o klase ng gawain na ito ay hindi maganda o sa English ay abominable in the sight of the Lord o hindi kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Kaya't bagamat sinasabi na natin na ang isang tao ay mayroon siyang kalayaan kung ano ang gusto niyang gawin. Pero sinabi ko sa inyo ay sa salita ng Diyos ay hindi natin maiko-compromise ang salita ng Diyos. Kaya kung ano ang sabihin ng salita ng Diyos na hindi maganda na gawain ay talagang ngayon gawain na yun ay hindi maganda na gawain. Ito po ang gusto kong i-point out sa inyo upang tayong lahat ay maintindihan natin ang mas malalim na sinasabi ng Diyos na makasalanan na gawain para sabihin na nga natin nga hindi natin ma-judge yung mga tao na ang halimbawa isang lalaki ang kasarian niya pero ang galaw niya ay parang babaeng gumagalaw, siksing-siksi na gumagalaw. Hindi yon ang ibig kong sabihin, hindi yon ang tinutukoy ng salita ng Diyos na makasalanan na bagay na ginagawa ng isang tao. Kundi itong mas malalim na makasalanan na ginagawa ng isang lalaki o isang babae ay itong sinasabi natin dito sa salita ng Diyos na yung immoral act of sex. So ibig sabihin itong dirisa na salita yung makipapag-sex ka sa kapwa mong kung lalaki ka ay makikipag-intimate relationship ka o makipag-sex ka sa kapwa mong lalaki, kung babae ka ay makikipag-sex ka sa kapwa mong babae. Ito ang maliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos na makasalanan na bagay. At kaya't hindi pwedeng kung ang isang preacher o ang isang servant ng Panginoon ay tinuturo itong bagay ay hindi natin pwedeng sabihin na itong tao na ito ay bias o hindi o may discriminative attitude sa ibang tao. Hindi.
sapagkat kung ang servant ng Panginoon ay totoong servant ng Panginoon, ay ituturo niya ang talagang totoo na sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, sana ay maintindihan nyo ang ibig kong ipahiwatig dito, na sinasabi ko ulit sa inyo na hindi yung aksyon ng isang tao ang makasalanan na bagay, kundi itong diritsahang sinasabi ng salita ng Diyos, itong pakikipagtalik sa parehas na kasarian. Ito ang ibig sabihin ng salita ng Diyos, na makasalanan na hindi kaaya-aya sa Diyos. Kaya dito, sinasabi dito, ulitin kong basahin, sabi niya dito, excuse me po, hindi kasi ako sanay magsalita ng Tagalog, kaya Ilocano talaga ang salita ko. Pero sa gusto kong ma-reach out, hindi lang ang mga Ilocano o Igorot, kundi ang mga Tagalog din. Kasi ang national language naman natin ay Tagalog, kaya kailangan na praktisin natin magsalita ng Tagalog para ma-reach out natin lahat ang mga iba't ibang lahi dito sa kapuluan ng Pilipinas. Okay po. So, yun ang ibig kong ipahiwatig sa inyo. Na dito sa salita ng Diyos, sabi dito, "Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God?" Ano po itong unrighteous na klase na hindi natin pwedeng ma-inherit ang kaharian ng Diyos? Sabi dito, "Do not be deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God." So sabi dito. So ito ang totoong makasalanan na bagay na maghinder sa atin na kung ipagpatuloy nating gawin itong mga gawain na ito at hindi natin isuko ang ating buhay sa ating Panginoong Jesus, ay tayo ay sigon sa sinasabi ng salita ng Diyos, ay hindi natin pwedeng ma-inherit ang kaharian ng Diyos. Kaya kailangan tayong lahat ay magkasisi sa mga gawain na ito at isuko natin ang ating buhay sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, na ang tinuturo ng salita ng Diyos, diritsahang itinuturo ng Diyos na kailangan tanggapin natin ang ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay para tayo ay mailigtas at wala ng ibang bagay pang tayong pwedeng mailigtas kundi sa pamamagitan lang ng ating Panginoong Hesukristo. At kung isuko natin ang ating buhay, ay magsisi tayo sa Panginoon Diyos at alisin natin sa ating buhay itong mga gawain na makasalanan, na hindi gawain na dahilan kung bakit ang isang tao ay hindi niya ma-inherit ng kaharian ng Diyos. So, dito sa verse 18 ay inulit dito na sabi dito, "Flee sexual immorality. Every sin that a man does is outside the body, but he who commits sexual immorality sins against his own body." So itong sexual immorality ay tinutukoy ng lahat ng klaseng
hindi magandang pakikipag-sex sa uh, pakikipag-sex sa babae o sa lalaki, kagaya na itong fornication or idolatry or sinful acts, at it is including this act of homosexuality and sodomism. Na itong homosexuality ay sabi ko nga sa inyo ay hindi yung aksyon ng isang tao, kundi yung pakikipagtalik sa kapwang lalaki at kapwa niyang lalaki, at ganun din sa babae sa kapwa niyang babae. Ito ang makasalanan na gawain. At sabi dito, lahat dito ay sinasabing lahat itong gawain ay sexual immorality. So sabi dito, flee sexual immorality. Every sin that a man does is outside the body, sabi dito. But he who commits immorality, sexual immorality, sins against his own body. So gusto ko pong ipaliwanag ito sa inyo na bakit sabi dito na anumang kasalanan na gawain ng isang tao ay kasalanan na kontra sa ibang tao. Ngunit itong kasalanan na sexual immorality ay kasalanan na kontra sa ating sariling body or sariling buhay. Bakit ito ang sinasabi ng salita ng Diyos na ito? Gusto ko pong maintindihan natin lahat na sa ngayon ay makikita natin sa kung ano ang pinapaniwanag ng mga news, ng mga news araw-araw na o yung mga news tungkol sa health, ay sinasabi nila na karamihan sa klase ng itong viral disease, sakit na makukuha sa pakikipagtalik, hindi magandang pakikipagtalik sa ibang tao, itong AIDS. AIDS na ito na isang klase ng sakit ay sinasabi ng mga doctors na karamihan sa source nitong klase ng sakit ay yung mga pagtatalik ng lalaki sa kapwa niyang lalaki. Kukunti lang yung AIDS na makukuha sa halimbawa yung isang babae nang makipagtalik sa iba't ibang lalaki o yung lalaki na makipagtalik sa iba't ibang babae, kukunti yun. Pero ang mas karamihan na source ng sakit na ito na AIDS ay nanggagaling sa pagtatalik ng same-sex, lalaki at lalaki. Ito ang karamihan na source ng sakit ng ito, o viral disease na ito, o itong pinakamalalang sakit na sabi nating AIDS. Iyon ang report ng mga doktor o itong mga sabi nga natin DOH. Kaya't totoo itong sinasabi ng salita ng Diyos dito na ang anumang hindi magandang bagay na gawain ay gawain na kontra sa ibang tao. Kung halimbawa ay pumatay ka, ay itong gawain ito ay kontra sa ibang tao. Ngunit sabi dito, itong sexual immorality ay gawain na kontra o makasira sa inyong sariling katawan. Ito ang ibig sabihin nito. Kaya itong nagpra-practice ng mga ganitong gawain, yung sexual immorality, ay sila ang nakakaptan o
na lalagyan ng klaseng sakit na ito na viral disease o disease o sakit na ibinibigay ng sinasabi nating sexual immorality. Kaya't ito ang report ng mga health workers o sabihin nga natin itong mga doctors. Kaya totoo pala itong sinasabi ng salita ng Diyos na ang sexual immorality, halimbawa, kung ikaw ay makikipagtalik ka sa hindi mo asawa o sa iba't ibang tao, ay iyon ang dahilan kung bakit makakuha ka ng klaseng sakit na ito. At ganon din, yung mga itong taong nakikipagtalik sa kapwa o parehas nilang kaharian, lalaki sa lalaki, babae sa babae, ay ito ang pinakalalang source ng sakit na ito na AIDS o viral disease, na itong mga klase ng sakit na ito ay hindi kayang gamutin ng gamot ng tao. Maliban lang kung magsisikad sa Diyos ay magmilagro sa Diyos ng inyong buhay, ay sa milagrong paraan ay gamutin ka ng Diyos. Yun lang ang possibility na ikaw ay magamot. Pero sinasabi ng mga doctors na itong klase ng sakit na ito ay ito ang klaseng sakit na wala pang natuklasan na panggamot sa klaseng sakit na ito. Kaya't ito po ang gusto kong pinapahawatik sa ating lahat, mga kapatid, mas lalo na sa inyo na hindi nyo palaging binabasa ang salita ng Diyos, kaya't kung minsan ay hindi nyo alam itong mga kagustuhan ng Diyos sa inyong buhay, ay sana ay magsisi na kayo sa gawain na ito. At ito po, mga kapatid, ay gaya ng sinabi ko sa inyo, itong klase ng homosexuality o pagiging isang bakla o tumboy ay hindi minamana o hindi nanggagaling sa genes, kundi sa salita ng Diyos ay sinasabi dito na itong mga gawain na ito ay sapagkat ang binasa natin sa salita ng Diyos na ito ay sapagkat sa sariling kagustuhan ng isang tao. Kung iyon ang talagang kagustuhan mo, kaya't sinasabi natin itong salitang will na ito, according to your will, kung ano ang will mo, ay yun ang yung ginagawa. At itong will na ito ay na isasama dito sa sinasabi nating desire. Yung will mo at yung desire mo, kung itong dalawa ay hayaan mong yung ibig kong sabihin, hayaan mong ito ang kagustuhan ng buhay mo at hindi mo rini-rebuke sa inyong buhay, ito ang talagang mangyayari sa iyo. So siguro mayroon pang isang third part ito ng gusto kong ipaliwanag na ito, sapagkat gusto kong discussin sa inyo itong salitang will, sapagkat ito talaga ang dahilan kung bakit ang isang tao ay ginagawa niya ang gusto niyang gawin. Kaya't ito ang problema sa buhay ng isang tao. So kailangan itong will natin na ito, kung hindi maganda na will, ay kailangan i-rebuke natin sa ating buhay. So ito ang gusto kong ipaliwanag sa inyo sa next na mimit natin. At maraming salamat po, at sana ipagpatuloy ninyong
dinggin itong dinidiscuss natin tungkol sa bagay na ito. Maraming salamat po mga kapatid. God bless you and thank you very much.